Sa simula ng pelikula, makikita natin si Cherry Darling na nagtatrabaho bilang isang go-go dancer sa isang club. Pagkatapos sumayaw ng malupit sa entablado, sinabi niya sa kanyang boss na si Skip na kailangan niya ng tunay na pagbabago sa kanyang buhay. Habang naglalakad pa uwi, ilang truck ng militar ang dumaan ng malapit, dahilan para mahulog siya sa mga trash can at magkaroon ng mga sugat sa kanyang hita. Sa isang kalapit na military base, pinagalitan ng scientist na si Abby ang kanyang empleyado na si Romy dahil sa pagkawala ng mahahalagang specimens na ang parusa ay ang pagtanggal ng mga testicle ni Romy. Dumating si Lieutenant Maldon, hinihingi ang kinaroroonan ng isang bagay na tinatawag na things. Isang maikling labanan ang naganap, at napatay ang mga tauhan ni Abby. Inihayag ni Abby na ang bagay na hinahanap nila ay nasa paligid lang nila, at binaril niya ang gas na tumunaw sa ilang mga lalaki na nakatayo doon. Si Maldon at ang kanyang mga tauhan ay natamaan ng gas, habang si Abby ay nakatakas na hindi namalayan na may isang sundalo na sumakay sa kanyang sasakyan. Kumalat ang berdeng gas. Huminto si Cherry sa The Bone Shack, isang barbecue restaurant. Kasabay nito, dumating si Tammy na humihingi ng tubig dahil sa sobrang init ng makina ng kanyang sasakyan. Nilinis ni Cherry ang kanyang sugat sa binti sa maruming banyo at umupo bilang nag-iisang customer. Pagkaalis ni Tammy, dumating si Ray, isang lokal na mekaniko. Si JT, ang may-ari, na nahuhumaling na manalo sa isang paligsahan sa barbecue, ay nagsabi kay Ray na ipinagdiriwang niya ang ika-25 anibersaryo ng restaurant. Si Ray ay sumama kay Cherry sa kanyang mesa, na inihayag na mayroon silang kasaysayan, at suot niya ang kanyang jacket. Saglit silang nag-uusap na binanggit ni Cherry na gusto niyang maging stand-up comedian. Ang kanilang lumang nakaraan ay maliwanag, at si Ray ay nagbigay kay Cherry ng suporta. Sa sumunod na eksena, sina Dr. William Block at Dr. Dakota Block ay gumising ng 8 p.m. para sa shift nila sa ospital. Napansin nila ang nakakatakot na berdeng gas sa labas. Si Dakota ay naghahanda ng almusal para sa kanyang asawa at anak na si Tony, at lihim na nag-text sa kanyang kasintahan upang kunin si Tony mula sa kanyang yaya. Sa ospital, dumarating ang mga pasyenteng may kakaibang sintomas. Si Joe ay may sugat na may advanced na gangrene at impeksyon. Si Dr. Felix, na tumitingin sa mga larawan, ay nagtala ng mga katulad na sugat sa mga sundalo ng Iraq mula sa mustasa na gas. Mataas ang temperatura ni Joe, at ang kanyang dila ay nagkakaroon ng impeksyon. Pinipisil ni Block ang isang pigsa, na pumuputok, nag-spray ng dugo at likido. Habang kumakalat ang impeksyon, tinawag ni Block si Dakota at tinurukan ng gamot ang braso ni Joe pagkatapos siyang pakalmein ni Dakota. Nasira ang kotse ni Tammy malapit sa base militar habang nakikinig siya sa isang radio broadcast. Habang sinusubukan niyang sumakay ng ibang sasakyan, siya ay inaatake ng mga nahawa ang tao na mga may sakit na pumupunit sa kanya at hinihila ang kanyang katawan palayo. Nakita ito ni Ray at Cherry ngunit napagkamalang patay na deer lamang ang nasa daan. Umiwas si Ray para makaiwas sa isang nakaharang sa kalsada, dahilan para mabaligtad ang kanyang truck. Kinuha ni Siko si Cherry at dinala siya sa kakahuyan. Sumunod si Ray na may dalang rifle ngunit nakita niyang pinunit ng mga may sakit ang kanang paa ni Cherry. Binaril niya sila, ngunit hindi sila namamatay. Dinala ni Ray si Cherry sa ospital. Sa ospital, halos walang malay si Cherry. Tinanong ni Dr. Block si Ray tungkol sa nangyari nang dumating si Sheriff Haig kasama sina Deputies Carlos at Tolo. Si Haig, na nagulat kay Ray dahil sa isang nakaraang lihim, ay nagtanong kung bakit siya armado at inaresto siya habang dumarating ang mga may sakit. Isang putol-putol na katawan ni Tammy ang dinala sa ospital, dahilan para magulat si Dr. Block. Ipinakita niya kay Dakota ang bangkay ni Tammy, na nagagalit at umiiyak. Si Block, na alam ang tungkol sa nakaraang relasyon ni Dakota kay Tammy at ang plano nilang tumakas, tinusok niya ng karayom ang mga kamay ni Dakota, pinamanhid ang mga ito at kinuha niya ang kanyang cellphone. Sinuri niya ang kanyang cellphone at pinagalitan siya sa muling pagsasama nila ni Tammy. Bago niya ito mapatay, tinawag siya ng isa pang doktor upang iulat ang mga bangkay na nawala mula sa morgue na nag-iiwan ng bakas ng dugo. Sa istasyon ng pulisya, gumawa si Ray ng isang nakakode na tawag sa telepono na nagtatanong tungkol sa DC-2. Ang Texas Ranger na si Earl McGraw ay nakipag-usap kay Ray tungkol sa kanyang mga problema, pagkatapos ay umalis upang alagaan ang kanyang may sakit na asawa. Tinanong ni Sheriff Haig ang pagkakakilanlan ni Ray ngunit naantala ng isang tawag mula sa kanyang kapatid na si JT, na nagmamay-ari ng isang kainan.
Si JT ay nagrereklamo tungkol sa mga tambay, na inihayag na itinataas na ni Haig ang presyo ng barbecue. Si JT pagkatapos ay pinapapasok niya ang mga tambay, ngunit sila pala ay mga may sakit na malamang na umaatake sa kanya. Dumating si Deputy Tolo, galit siya tungkol sa isang baliw na kinagat ang kanyang daliri sa club ni Skip. Nang mag-imbestiga ang mga pulis, nakita nilang nakatakas ang tao na may sakit mula sa kotse ni Tolo. Natagpuan ni Carlos ang singsing ni Tolo sa lupa, ngunit walang daliri. Habang ibinabalik niya ang singsing, si Carlos ay kinagat at inatake ng taong may sakit na malagim niyang pinunit. Binaril ni Haig at Tolo ang mga may sakit ngunit mas marami ang lumilitaw. Nilalabanan nila sila habang nananatili si Ray sa loob ng istasyon. Natapon si Tolo sa isang kotse ngunit nakaligtas. Mas maraming opisyal ang dumating, kabilang ang isang babaeng representante at binaril ang mga may sakit. Nakawala si Ray sa kanyang mga posas matapos iligtas ang buhay ni Haig at sinabing pupunta siya sa ospital para kunin si Cherry. Sumang-ayon si Haig, ngunit sumabog ang kanyang sasakyan, kaya't lahat sila ay sumakay sa truck ni Ray at nagtungo sa ospital. Sa bahay ni Earl McGraw, pinapakain niya ng sopas ang kanyang may sakit na asawa. Kapag siya ay umiwas ng tingin, siya ay nagiging infected at inaatake siya. Sa ospital, mas maraming tao ang dumarating na may mga pigsa at impeksyon. Sina Dr. Felix at Dr. Block ay naguguluhan. Habang naglalakad sa isang pasilyo, nakita ni Block si Joe, na ngayon ay isang may sakit na papalapit sa kanya na may dalang surgical saw. Sinira ni Joe ang salamin ni Block, ngunit ang surgical saw ay tumigil dahil natanggal ang plug nito. Si Joe pagkatapos ay sumambulat ng pigsa sa kanyang mukha, nagpahid ng dugo kay Block para mahawahan siya. Samantala, nagising si Cherry sa isang silid sa ospital at nabalisan nang makitang wala na ang kanyang kaliwang binti. Si Dakota ay tumalon sa bintana ng ospital, at napadpad siya sa basurahan. Pumunta siya sa kanyang sasakyan, ngunit nahihirapan ang kanyang mga kamay na namamanhid. Sinipa niya ang pinto, dahilan para siya ay bumagsak, at nabali ang kanyang kamay. Pinaandar niya ang kotse gamit ang kanyang mga ngipin para ipihit ang susi at pinaandar ito, dahilan para bumangga siya sa ilang mga sasakyan. Pag-alis niya, dumating si Ray at ang mga pulis. Sinubukan ni Ray na kumuha ng baril, ngunit pinigilan siya ni Haig. Sa halip, kumuha si Ray ng mga butterfly knife mula sa glove compartment ng truck at tumakbo patungo sa ospital habang ang mga pulis ay nakikipaglaban sa mga may sakit sa labas. Aksidenteng nabaril ni Tolo ang isang pasyente, na napagkakamalang may sakit. Sa loob ng ospital, nakita ni Ray ang kaguluhan habang ang mga nahawa ang bangkay at nasugatan ay umaatake sa lahat. Gamit ang kanyang butterfly knife, dalubhasang hinahampas ni Ray ang mga may sakit. Narating niya ang silid ni Cherry, kung saan nagtatago ito sa ilalim ng kumot. Sinabi niya sa kanya na sumama sa kanya, ngunit hindi siya makalakad. Si Ray ay nag-improvise ng isang binti mula sa paa ng mesa para kay Cherry, at siya ay awkward na lumalakad kasama niya habang pinoprotektahan siya nito mula sa mga may sakit. Nakarating sila sa kanyang truck at nagmaneho, umaasang makarating sa lugar ni JT. Samantala, sa bahay ni Dakota, ang crazy babysitter twins ay nakikipag-usap sa kanilang mga telepono habang ang anak ni Dakota ay nakikipaglaro sa kanyang alagang insekto. Dumating si Dakota sa bahay, mukhang pagod. Nagreklamo ang kambal dahil hindi sumipot ang kanyang kaibigan para kunin ang kanyang anak. Pinalaya sila ni Dakota at sinabihan ang kanyang anak na kailangan nilang umalis. Dinadala niya ang lahat ng kanyang mga alagang insekto. Pagsakay nila sa kotse, umatake ang kambal gamit ang mga asarol, na binasag ang windshield. Pinatakbo ni Dakota ang sasakyan, dahilan para bumagsak sa lupa ang isang kambal. Nagmaneho si Dakota papunta sa bahay ni Earl McGraw at binigyan ang kanyang anak ng pistol, inutusan itong barilin ang sinuman maliban sa kanya, lalo na ang kanyang ama. Binalaan niya ito na mag-ingat na huwag barilin ang sarili. Habang papalapit si Dakota sa bahay, nakarinig siya ng putok ng baril at nakita niyang aksidenteng nabaril ng kanyang anak ang kanyang sarili. Ang kanyang kalungkutan ay nag-ambala ni Block na ngayon ay isa ng taong may sakit na humawak sa kanyang buhok. Siya ay tumakas, hinawakan ang katawan ng kanyang anak, at kumatok sa pinto. Si Earl, na ipinahayag na kanyang ama, ay pinapapasok siya, na may hawak na palakol at napapalibutan ng dugo mula sa pagpatay sa kanyang nahawa ang asawa. Nakita ni Ray at Cherry si Sheriff Haig sa restaurant ni JT kasama ang iba pang nakaligtas.
Ginagawa sila ni Haig bilang kanyang mga kinatawan, at umakyat sila sa isang burol patungo sa lugar ni JT. Nahanap nila si JT sa sahig sa likod ng counter, tila napunit ang kanyang bituka. Gayunpaman, siya ay nawalan lamang ng malay na naglalagay ng mga inihaw na sausage sa kanyang tiyan, na pinatay ang mga may sakit sa pamamagitan ng pagbaril sa kanila sa ulo. Sinubukan ni Ray ang sausage at idineklara na ito ang pinakamasarap na sausage na natikman niya. Sumasang-ayon si JT, at itinuturo ng sheriff na kailangan na nilang umalis sa lokasyon na ito para hindi sila makagat ng mga taong may sakit. Ipinakita ni JT sa grupo ang kanyang mga itinago na sasakyan, kabilang ang isang chopper motorcycle at isang binagong 1950s convertible. Si Sheriff Haig ay patuloy na nagtatanong sa pagkakakilanlan ni Ray, ngunit si Ray ay nananatiling lihim. Sa kwarto ni JT, pinag-usapan ni na Cherry at Ray ang nakaraan nilang relasyon. Iniwan ni Cherry si Ray dahil hindi siya makapagbigay ng mahabang oras sa kanya. Inutusan siya ni Ray na tingnan ang bulsa ng kanyang coat kung saan nakakita siya ng engagement ring. Nagkasundo sila at nagsaya. Nasusunog ang kainan ni JT, at napapaligiran ng 12-12 ng mga may sakit. Isang sugatang Sheriff Haig ang dinala sa loob matapos siyang aksidenteng barilin ni Tolo. Dumating na ang higit pang mga nakaligtas, kabilang ang kambal na babysitter, ang boss ni Cherry na si Skip Dakota Earl, at iba pa. Sinabi ni Ray kay Haig ang kanyang tunay na pagkakakilanlan, at binigyan siya ng palayaw na El-Ray at binigyan siya ni Haig ng pistol sa kabila ng mga pagtutol ni Tolo. Si Ray na ang naging pinuno ng grupo, pinaikot ang kanyang mga pistol. Si Tolo ay pinaghiwa-hiwalay ng mga may sakit na nakapasok sa kainan. Ang mga nakaligtas, kasama sina Ray, JT, Haig, at iba pa, ay lumabas at binaril ang mga may sakit ngunit nalulula sila. Bumalik sila sa nasusunog na gusali. Sinabi ni Ray na kailangang kunin ng isang tao ang kanyang truck. Sina Skip at Cherry ay nagboluntaryo, habang si Ray ay nagbibigay ng sniper cover. Si Cherry ang nagmaneho ng truck mula sa restaurant, at si Haig naman ang magpapatuloy sa pagmamaneho. Ang iba ay sasakay sa likod, habang si Skip ay magmamaneho sa convertible car kasama ang babysitter twins at si Dakota. Si Cherry ay sumakay sa motorsiklo, at si Earl ay nananatili sa likod upang takpan ang kanilang pagtakas. Pinapatay nila ang mga may sakit at huminto sa kotse ni Dakota para kunin ang mini bike ni Tony. Sumakay si Dakota kasama si Cherry sa malaking motorsiklo, at nangunguna si Ray sakay ng minibike. Binaril nila ang higit pang mga may sakit habang sinagasaan sila ni Haig gamit ang truck. Sa kasamaang palad, tumalon ang aso ni JT mula sa truck at nasagasaan. Malapit sa base militar, ang mga nakaligtas ay hinaharangan ng mga taong may sakit sa isang tulay. Sila ay iniligtas ng mga sundalo na pinamumunuan ni Maldon, na nakakilala kay Ray at pinatulog siya. Nang magising si Ray, siya at ang iba pang nakaligtas, kasama si Abby, ay nakakulong sa base. Inihayag na si El-Ray ay isang veterano sa digmaan. Sinabi sa kanila ni Abby na ibinente niya ang virus DC-2 sa mga sundalo na nahawahan ngunit ginagamit ang gas upang makontrol ang mga sintomas. Kinuha ng 2 sundalo sina Cherry at Dakota. Sinubukan ni Ray na tumulong ngunit binugbog siya. Sa elevator, inalis ng isang hamak na sundalo ang kanyang gas mask, nagsimulang naging infected ang kanyang mukha, ngunit bumalik sa normal nang isuot niya muli ang gas mask. Sa selda, ginulo ni JT ang isang gwardya sa pamamagitan ng pagsasabi tungkol sa kanyang barbecue sauce. Sina El-Ray, JT, at isang bilanggo na naglalaro ng sax ay nadaig ang mga gwardya, ngunit nabaril si JT sa tiyan. Tumakas sina El-Ray at Abby at hinarap si Lieutenant Maldon. Ipinaliwanag ni Maldon na sa Afghanistan, aksidenteng napatay ng kanyang unit si Osama bin Laden. Ito ay laban sa mga interes ng Amerikano, kaya sa halip na mga medalya ang ibigay sa kanila, sila ay binigyan ng berdeng gas na tinatawag na DC-2, isang sandata na nilalayong lipulin ang mga lungsod. Pinlano ni Maldon na lipulin ang isang bayan upang makahanap ng lunas. Habang nagsasalita siya ng walang gas mask, namamaga at nagpapaltos ang kanyang mukha. Binaril at pinatay siya ni El-Ray. Samantala, pinilit ng isang sundalo si Cherry na sumayaw gamit ang kanyang kahoy na paa at tinanggal ang kanyang gas mask. Ginamit ni Cherry ang kanyang binti upang tamaan siya sa ulo, nahati ito sa isang matalim na punto, at pagkatapos ay sinaksak siya sa mata. Habang lumalabas ang kanyang pangalawang ulo, ibinaba niya ang kanyang pantalon. Sa takot, napaatras si Cherry.
Si Dakota, na naigalaw na ang kanyang mga kamay, ay naglabas ng baril na may bala na karayom at pinaputok ito sa mata ng sundalo. Dumating sina Abby at El Rey at binaril ang sundalo at ang kanyang kasama, pagkatapos ay niligtas ang dalawang babae. Sina Sheriff Haig at JT, parehong malapit ng mamatay, ay nanatili na may dalang bomba. Si El Rey ay nilagyan ng custom-made M4A1 carbine na may grenade launcher ang putol na paa ni Cherry. Ginagamit niya ito upang buksan ang pinto ng command center at pinatay ang mga sundalo, na ngayon ay malubhang nasira, gamit ang isang granada. Binaril niya ang lahat sa command center. Ang mga nakaligtas ay lumalaban sa mga sundalo na may sakit upang maabot ang mga helicopter, gamit ang bagong binti ni Cherry at ang kanilang mga baril. Sina JT at Haig ay nagboluntaryong manatili at pasabugin ang DC-2 canister gamit ang isang remote detonator. Pagkatapos ng labanan sa labas, si JT, ay inihayag ang kanyang barbecue recipe kay Haig bago sumabog ang base. Napatay si Abby, at inatake si Dakota ng taong may sakit na si Dr. Block ngunit pinatay siya ni Earl McGraw. Sa huling labanan, ginagamit ni Cherry ang kanyang grenade launcher leg para pasabugin at barilin ang mga may sakit. Ang mga nakaligtas ay lumalaban sa likod ng mga pader. Ginamit ni Cherry ang isang rocket at pinasabog ang umaatake. Habang nasusunog ang base, isang may sakit na sundalo ang lumabas sa likod ni Cherry. Si Ray at ang sundalo ay bumaril sa isa't isa, at si Cherry ay tumakbo sa naghihingalong si Ray. Ang lahat ay nakapasok sa helicopter na pinalipad ni Skip. Pinatay niya ang isang grupo ng mga taong may sakit gamit ang rotary blades ng helicopter. Ang Crazy Babysitter Twins ay tumawa at binaril ang mga may sakit na tao, habang ang isa ay binuksan ang windshield wiper ng helicopter upang linisin ang dugo. Sinabihan ni El Rey si Cherry na pumunta sa karagatan, tumalikod sa dagat, at lumaban. Nagsusumamo si Cherry sa kanya tungkol sa pangako nilang dalawa laban sa mundo. Tiniyak ni Ray sa kanya na nananatili pa rin ang pangako, na nagpapakitang buntis siya. Namatay si Ray, at hinawakan ni Cherry ang lubod mula sa helicopter habang lumilipad ito palayo. Makalipas ang isang taon sa Mexico, isinalaysay ni Cherry na nakakita sila ng iba pang mga nakaligtas at nanirahan malapit sa karagatan. Sa beach, tinatangkilik ni Skip ang bagong pamumuhay kasama ang Crazy Babysitter Twins, habang nagpapatrol si Dakota at iba pang survivors para hanapin ang mga taong may sakit. Kapag inatake ng may sakit ang isang bata, pinasabog ito ni Cherry gamit ang kanyang bagong machine gun na binti. Ang huling eksena ay nagpapakita kay Cherry at sa kanyang sanggol na anak na babae na masayang namumuhay. Wow naman! Doon nagtatapos ang pelikula mga idolo, salamat sa inyong panonood.